Nahuli sa entrapment operation ng mag-asawang Pilipino at Singaporean na recruiter na inireklamo ni Jessa. Doon namin nalaman na hindi lang pala nag-iisa si Jessa. 4 na posibleng biktima ng illegal recruitment pa ang nainigtas. At may iba pang muntik nang maging biktima, kasama na si Laila, isa ring aplikante ng mag-asawa. Yung sinasabi niya, 25,000, freelance yun, lahat, ando na lahat. Para daw sa travel tax, terminal fee, pan-ticket, sponsor, lahat. Siyempre, masaya din kasi nahuli na siya. Tapos nalaman ko na rin kung paano talaga nangyari sa passport ko. Saka at least hindi ako nakasama sa ganun. Saka di ako nakapagbigay sa kanya ng ganung kalaking pera. Sa ngayon, sarado na ang apartment na siyang nagsilbing opisina ng mga illegal recruiter. Nakahanda na rin ang kasong isasampa sa kanila. We were able to find large-scale illegal recruitment. We also include human trafficking on that case. And aside from that, the Estafa case. Bukod sa illegal recruitment, kakasuhan din ang mag-asawa ng human trafficking. Kaya hindi namin pwedeng ipakita ang kanilang mukha, pati na ang kanilang mga biktima. Ang sino mang mapatunayang lumabag sa RA 8042 ay maaaring makulong ng hanggang 12 taon. Habang ang mapatunayang lumabag naman sa RA 9208 ay maaaring makulong ng hanggang 20 taon at magmumulta ng hindi bababa sa 1 milyong piso. Nasiyan kami, siyempre, dahil sa kahit pa paano nasa kulungan na siya ngayon at wala ng ibang taong madadamay pang mga minor de edad. Sa talaan ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA, patuloy na dumarami ang bilang ng mga biktima ng illegal recruitment. Last year, nakatala tayo ng 857 victims of illegal recruitment for 2008. For the first quarter of this year, meron tayong 158. Number 1 indicator ng illegal recruitment, yung lugar. Kung kayo ay rini-recruit sa public place, sa mall, sa restaurant, o house to house, malamang illegal recruitment yan. Kasi ayon sa batas, ang recruitment na legal dapat mangyari sa opisina ng lisensyadong recruitment agency. Ang isa pang indication ay yung paghingi ng halaga ng pera. No? Yung unang pagkikita pa lang, o pangalawa, o sabihin natin pangatlong pagkikita, hinihingan ka na ng pera, dapat magduda. Payo rin ng POEA sa mga nagnanais na magtrabaho sa abroad, maging mapanuri sa tao o agency na kanilang ina-applyan. Sinasabi namin ngayon, kahit na nanay o tatay o pinsan o kapatid mo pa ang nagsasabi sa yung pumayag na sa alok ng isang recruiter, ay mag-ingat pa rin. Hindi ko naman sinasabing huwag magtiwala, kundi mag-ingat lang, mag-double check sa POEA kung ang kausap nyo ay legal. Sa kabila ng nangyari kay Jessa, patuloy pa rin siyang mag-a-apply para makapangibang bansa. Pero nagsilbing aral na sa kanya ang kanyang sinapit. Siguro naman na ano na ako yung alam ko na kung saan na ako mag-a-apply, alam ko na kung saan ang ng agency, may ano sa POA o wala. Kaya ngayon alam ko na kung saan ako mag-a-ano. Hindi rin ako natatakot kasi syempre sa hirap ba naman ang buhay natin dito sa Pilipinas. Wala kang trabaho, kailangan mo talagang magtrabaho para sa pamilya mo, lalo na ako may anak ako. Kung meron po kayong nais ikwento, masalaman o malungkot, pwede po kayong sumulat sa amin dito sa OFW Diary, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ng inyong mga kwento sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Hello, good evening sa mga mag-anak po from Philippines, sa Bicol Region sa Sorsogon. And then, kumusta po kayo lahat dyan? And then, huwag kayo mag-alala, okay lang kami dito from Dubai.